Bigyan ko kayo ng konting information about sa summary ng ating visa reunification papunta dito sa Czech Republic. First, ano muna ang visa reunification? Kung kayo ay may family dito sa Czech Republic at gusto nyong pumunta dito or dalhin ang inyong family dito sa Czech Republic, like yung legal wife nyo or legal husband nyo, or meron kayong anak gusto nyo dalhin dito, gusto nyo dito pag-aralin, so ito po yung papasukan nyo, yung visa reunification. Ito po ay may bayad. So first, ang una natin gawin is ang requirements. Ang requirements po is same as usual, mga passport lang, tsaka yung mga ilang documents na kakailanganin nyo. Pero ang pinakamahalaga dito is ang lease of agreement kung saan kayo titira dito sa Czech Republic. At syempre, kailangan ito ay bayad at ito ay meron siyang papel talaga na nagpapatunay na doon talaga kayo titira. Second, kung kayo ay mag-a-apply ng visa reunification is hindi po siya ginagawa sa ating BFS, kung saan ang BFS kasi is ginagawa para sa mga OFW natin na mag-a-apply papunta dito sa Czech Republic. Ang atin pong visa reunification is ginagawa sa Czech Embassy, not in VFS. So, meron tayong iba't ibang klase ng visa para sa ganitong kaso. So, iba po kasi ang visa ng nagtatrabaho na dito kagaya namin ng OFW at iba rin ang visa ng visa reunification. At gano'n naman katagal bago ma-approve ang inyong visa reunification. So, pinakamatagal po dito is nasa 270 days. Minsan tumatagal pa ng mas konti. Pero, syempre, in some cases naman yon. So, kapag mabilis, ang process nyo is, it takes only 3 months or maybe hanggang 5 months po ang pag-process. So, dapat complete ang documents nyo bago po kayo mag-start. So, ibig sabihin ng on-process no is kompleto na talaga lahat ng documents. So, aside from husband and wife, paano kung hindi kakasal doon sa iyong kinakasama? For example, meron kang kinakasama, hindi kayo kasal pareho. Pero both single kayo, pwede rin kayong kumuha ng ganitong visa reunification kahit hindi kayo kasal. Yun nga lang kailangan ng mga pruweba na kayo po ay talagang nagsasama na at matagal na kayo nagsasama. At kayo po ay accountable na talagang makakapagpakita ng mga proof of pagsasama nyo. Kung sakali naman na kayo ay nakasal sa single mom, so etong si single mom muna ang kunin mo, si mother muna ang kunin mo, tapos siya naman ang kukuha sa anak niya kung sakali na meron siyang anak. So hindi mo po pwedeng makuha yung kung single mom si napangasawa mo, hindi mo po makukuha yung kanyang yung iyong stepdaughter or yung stepson. So kukunin mo muna si asawa mo bilang siya po yung guardian talaga ng iyong stepdaughter or stepson, and then si asawa mo naman ang kukuha sa mismong anak niya. Regarding naman sa same-sex, so pwede rin po ang same-sex. Yun nga lang, it's very rare na nangyayari. So, iba yung presyo kapag ganito po yung usapan. Regarding naman sa anak nyo, kung sakaling ang anak nyo is above 18 years old, hindi na po siya nakarely sa inyo, hindi na po siya under ng ganito. So, ang under lang ng visa reunification is yung 18 years old below. Ano yung mga documents na kailangan nyo? Una, syempre, yung persons na pupunta po dito is kailangan ng NBI clearance with translate and apostilled na po siya. Certificate of a relationship dun po sa pupuntahan nyo dito sa Czech Republic. Kailangan din yung nag-invite sa inyo o yung pupuntahan nyo dito sa Czech Republic is valid ang kanyang card, ang employee card niya, at saka naka 6 months above na po siya dito sa Czech Republic. As of ngayong May 2025. So, meron kasing rumor na may possibility na maging 15 months yun, pero hindi pa siya kasi hindi pa siya naiisa batas. So, as of now, May 2025 is nasa 6 months po and above. Proof of funds, kailangan po is lalampas ng 25,000 ang sahod ng inyong asawa dito sa Czech Republic. Siyempre, yung inyo pong asawa or yung inyong Mr. or Mrs. na nandito sa Czech Republic is kailangan niya ng proof of yung funds, yung mga payslip, kailangan niya ng kontrata. Kailangan niya rin na magbayad ng processing fee, which is 2,500 crowns dyan sa Pinas.
At kailangan din meron kayong insurance. At once na may visa na po kayo, saka lang po kayo magbubook ng flight. So sa sinabi kong yon, inyo po lahat ang expenses, sa inyong lahat-lahat na po yung expenses nyo, kasama na po ang airfare ticket nyo. So kung kayo po ay interesado sa lahat ng mga sinabi ko at hindi nyo rin alam kung paano to gawin, so pwedeng naman kayong mag-jibunde or mag-self or DIY, sarili nyong gawa. Pwede po yun. Yun nga lang is dapat tama yung visa na makukuha nyo kasi ang tricky po dito is pag mali yung visa na nakuha nyo, mahirapan po kayo makahanap ng work dito sa Czech Republic. But if tingin mo masyadong tricky lahat ng mga sinabi ko, pwede po akong mag-recommend sa inyo na pwedeng makatulong sa inyo. So ako po ay walang involved na pera dito. So, gusto ko lang makatulong sa lahat ng gusto ng mga ganitong part ng conversation, like yung reunification, kasi marami na rin nag-request sa akin. Pwede kayo guys mag-email kay Miss Magdalena, magdalena.diaz@kabayan.store.cc. Pwede po kayo diyang mag-email. So, banggitin nyo lang yun pong video is nakuha nyo sa OFW Guides. Kasi nagsabi po ako sa kanya na if ever na bigyan niya ako ng mga list of information, so ibablog ko po yung kanyang about sa reunification. Kasi ang purpose ko dito is to help my fellow Filipinos na walang knowledge about dito sa visa reunification, and I asked her na tulungan niya ako sa information na to, and bilang kabayaran ko sa kanya is parang sa kanya ko ibibigay yung tao na kung gusto man na magpa-process ng visa reunification. So, ito po ay isang consultancy dito sa Czech Republic. And sa Brno po siya naka-allocate. So, ilalagay ko na lang din sa comment section ang email address niya. Pwede po kayong mag-email po kay mammagdalena.diaz@kabayanstore.cc. So, meron din tayong privilege dito na once na kayo po ay tumawag or tatawagan niya kayo, meron po siyang free 15 minutes na parang free consultation para sa lahat ng mga tanong nyo. So, isulat nyo na lahat ng tanong nyo. Sa mga hindi ko nabanggit, so isulat nyo na po dyan. Regarding naman po sa bayad, ang bayad po is nasa from 55,000 crowns up to 105,000 crowns. So, dyan nagre-range yung bayad po. So, start from 55,000 crowns. So, kayo na guys ang mag-convert sa peso. Ang pag-convert niyan is 55,000 crowns. 8 times mo siya sa 2.49 ang palitan ngayon. So, ganun po ang conversion nun para maging peso siya. Pero ang kanila lang talaga doon na service fee is nasa 20,000 crowns po. So, lahat-lahat na yon sila nang bahala dun sa mga documents dito sa Czech Republic. Sila na rin ang bahala sa mga visa appointment nyo. Lahat-lahat na po yon, siya na po yung bahala doon. So, ito po ba ay one-time pay? Hindi po siya one-time pay. Siya po ay magbabayad lang kayo during na processing. For example, pupunta kayo ng visa. So, magbabayad kayo ng ganitong visa. Pupunta kayo sa ganito. So, doon kayo magbabayad. So, all in all, binigyan lang kayo ng total na possible yung magastos is nasa 55,000 crowns up to 105,000 crowns. Basta po, ang automatic naka-fix is meron silang 20,000 crowns na fixed na service fee po nila. So, sa lahat po ng pagtulong nila, sa tagal po ng inyong gagawin, so kung nasa 6 months to 8 months yung process or nasa 270 days yung process ng inyong pag-apply is hands-on po sila from the very start up to finish. Sila din po yung bahala magbigay sa inyo ng mga documents na kakailanganin nyo pa. So sila po makikipag-coordinate sa inyo once na naging okay po kayo pagka nagkausap po kayo. So yun lamang guys, banggitin nyo lang galing sa OFW guys po yung information pag tumawag po kayo para at least alam niya na nabigay ko sa tao yung bagay na hinihingi ko sa kanya. So thank you so much guys, have a nice day.